Ninenerbiyos ka at hindi mawala-wala, okay? Feeling ko importante na magagawa ko itong video na 'to kasi the past talk time ko sa mga followers ko, yun yung kailangan nila. So sabi ko, gawa na nga ako ng video na ito. Although maraming beses na akong gumawa ng ganitong video, kasi hundreds na yung videos na gawa ko. Siyempre malamang hindi nila napanood. Pero I think this is very important na maintindihan ninyo yung inyong pag-iisip at ano yung epekto nito sa ating disorder. Okay? So ito yon. By the way, my name is Jeremy. Hindi po ako doktor ho. Ako po ay graduate ng BS Psychology. Ako po ay may certificate ng Cognitive Behavioral Therapy from CBT Australia. Opo, yan po yung CBT, yan po ang gold standard ngayon to manage anxiety, depression, and other mental condition. No? Yan ang first line of defense, no? Na scientific, effective, hindi siya yung bara-bara lang, ano siya, systematic siya. Napakaganda, no? Very effective. Actually, ang kanyang success rate napakataas. Okay? Kahit i-research nyo, cognitive behavioral therapy. At ang presyo niyan mahal. Okay? Kaya ako gumagawa ng mga videos para matulungan yung mga tao, lalo na yung mga walang pera. Pero dapat diagnose talaga ng doktor. Paulit-ulit kong sinasabi yan kasi kailangan may doktor para muna ma-rule out ang maaring sakit na gumagawa din ng simptomas ninyo. Naintindihan? Okay. So, kunwari, mabilis ang tibok ng puso, baka po ang problema yung puso talaga. So, kaya dapat, ma-check muna kayo ng doktor tungkol doon. Okay? Pag na-rule out na, sabi, hindi, wala, normal ka, wala kang sakit talaga sa katawan mo, zero sakit. Pag-iisip lang yan. Diyan ako makakatulong. At dahil tulong ito, at dahil mahal din, so dalawa yung paraan ko, itong mga videos na to libre. Okay? At yung mga may pera naman, kaya, pwede kayo makipag-usap sa akin. Kayo magsasabi ng presyo, hindi ako nagpipresyo. Dahil tulong ito. So, pero syempre, kailangan fair din sa oras ko, sa aking skills, at sa aking cognitive behavioral therapy certificate. No? Sabi ko nga sa'yo, mahal eh. Again, thousands of thousands ang bayad dyan, no? So, subukan nyo, tingnan natin. Okay, mabalik na tayo sa pag-iisip. Dito rin, no, papasok yung, dito nyo rin maiintindihan kung ano ibig sabihin ng grounding. Lagi nyo naririnig yung mga grounding technique na yan. No? Dito nyo rin maririnig yon. Although, ayoko kasing gumagawa kayo ng mga kung ano-ano, no, para i-avoid yung feeling. Masama yun, bawal yun. Kapag ginagawa niyo yung mga bagay-bagay, kunyari mga suggestion ko, halimbawa breathing exercise, ginagawa niyo yun to avoid your symptoms, hindi kayo gagaling. Pero kung ginagawa niyo yung breathing exercise, it is because yung rason niyo, halimbawa, okay, andyan na naman si anxiety, pero kasi kailangan kong may gawin. So, kailangan ko siyang patigilin na. Saka ako mag-breathing exercise. So, ibig sabihin, dalawa yun eh. Yung isa, tanggap mo yung anxiety symptoms na it's okay. At mag-breathing exercise ka at kung ano man yung tool na ituro ko na gagamitin ninyo, then okay lang yon. No? Hindi ka nag-a-avoid. Pero kung tipong gagawin mo siya kasi, kailangan ko na huminga kasi andito na siya, takot ako, ayoko mangyari to, hinga na ako para mawala. Hindi po mawawala yun. Klaro? Naintindihan? Sana naintindihan nyo. Kung gagamitin nyo yung tool for avoidance para tumigil na siya kaagad dahil sa takot ka, then may problema ka doon. Hindi ka gagaling. Pero kunyari, gagamitin mo yung tool na yon kasi alam mo na, kasi alam ko matatapos ka agad to pa nag-breathing exercise ako, pero hindi ibig sabihin ako'y nasa danger, ako'y may problema, tanggap ko siya, then doon kayo mag-heal. Okay. So, punta na tayo dun sa idea. By the way, nandito yung mga contact ko. Diyan kayo magme-message sa akin para ako'y makausap, no? Sige, punta na tayo sa topic. Yung topic, yung mga pag-iisip. Meron akong follower, sabi niya, alam mo coach, tuwing yung asawa ko alis ng bahay ng 3 araw, automatic na yon, naging sistema na namin na kailangan may sasama sa akin dito sa bahay ng 3 araw. So, ibig sabihin, may problema na siya doon sa kanya anxiety, meron pang mga tao na involved na kailangan siyang bantayan. Isa yon. Okay? Yan topic natin. Pangalawa,
Yung isa naman, may mga suicidal thoughts siya. Suicidal thoughts. Okay? Meron din ako nababasa na natatakot siya saktan yung kanyang mag-ina, no? Yung kanyang asawa at mga anak, natatakot siya, no? Yun, no? Yung dalawa lang muna kasi para hindi kayo masyado mahirapan. Pero i-relate nyo na lang sa sarili ninyo. Ano yung mga pinag-iisip ninyo na nagki-create ng inyong fears or ng mga takot? Tandaan ninyo ha, kapag kayo ay may takot kahit sa pag-iisip, pareho lang yung epekto sa katawan, whether it's real danger or perceived danger. Ang real danger, halimbawa, totoong may sunog, real danger yon. Totoong sasaksakin ka, real danger yon. Pag perceived danger, ito yung mga iniisip mo lang na, baka na aksidente yung anak ko, baka na pahamak, yung walang ebidensya, pero perceived. Pareho lang yung epekto sa katawan nun. Yung anticipation pa lang, pareho epekto. Yung lagi kong sinasabing sample ko sa mangga, di ba? Kapag may totoong mangga, nakita ka, maglalaway ka na, mangangasim ka. Pero kunyari, imagine mo yung manggang hilaw. Kung walang mangga, inimagine mo lang, nangangasip ka rin. So, pareho yung epekto nung imagine at totoo. No? Nagigets ninyo? So, ganun ka-powerful yung brain natin na importante ma-establish sa inyo na, may maisip pala ako negative. Siyempre, negative din yung mararamdaman ninyo. Okay? Pero ayoko ng positive thinking, hindi nag-work yun. Mali yun. Dapat facts. Facts. Ibig sabihin katotohanan. Okay? Halimbawa, kunyari, sabi ng isip mo may cancer ka. Tapos sasabihin mo positive, hindi, wala akong cancer. Yung positive na, yun, no? Pero hindi mag-work, hindi mako-convince yung brain nyo. Pero kung ang sinabi mo base sa facts, base sa resulta ng biopsy or ng dugo ko, whatever, mula sa doktor, sabi ng doktor, wala akong cancer. Dahil may facts ka, may ebidensya, mas convince yung brain mo. Nakita ko ng toko. Baby na toko, ayun, inahabol yung lamok. Sige, anyways. So, naintindihan nyo? No? So, ito na nga. So, ito pa, may isa pa. Tatlo sila pala. Yung isa, suicidal thoughts. Pero never niya pang ginawa. Okay. Yung pangalawa, yung umaalis yung mister niya, kailangan may nagbabantay sa kanya sa bahay kasi takot na takot siya. Yung pangatlo, meron siyang kinukutkot na nunal kasi may paniniwala siya na, well, una, hindi bagay daw sa kanya at takot siya baka eventually maging cancer yon. Yun, no? So, lahat yun nasa pag-iisip. Okay, yung tatlong yon, okay, punta muna tayo sa mga thoughts na irrational. Halimbawa, pati yung masasaktan niya yung magulang, ay yung nanay niya, ay yung asawa niya, mga anak niya. Every day, we have around 60,000 thoughts na pumapasok sa isip natin. 60,000 every day. Average yan. No, lahat tayo. Ngayon, kahit ano lang yan. Ano yung lulutuin, pati yung pagiging, yung mga personal nyo na pag-iisip, mga pagnanasa ninyo, kasama na dyan. Susuotin, ano yung sasabihin mo, ano yung gagawin mo pag nasa school ka, sa opisina, ano yung chismis na isasama mo. 60,000 thoughts ang pumapasok sa isip natin. Thoughts are just thoughts. They are not real. Thoughts are just thoughts. Pag-iisip lang. Halimbawa, ang thought mo sinabi, may cancer ka. Hindi porket sinabi ng thought mo na may cancer ka, may cancer ka. So, paano malalaman kung may cancer ka? Base sa ebidensya. Yung doktor ang magsasabi sa iyo na may cancer ka. Naintindihan? Kasi, bakit ka magpapaniwala sa sarili mo? Doktor ka ba? Nag-perform ka ba ng mga blood work, mga blood test mo? Binayopsi mo ba yung sarili mo para masabi mo may cancer ka? So, porkit ba, pero sabi niya, sir, kasi lumalaki yung ano ko yung nunal ko, whatever. May mga bukol din na lumalaki. Pero hindi naman cancer. So, walang silbi
yung mga haka-haka mo. Ang ebidensya dapat manggaling sa doktor. Ano ang katotohanan? May cancer ka ba ngayon habang napapanood mo yung video ko o wala? Pag sinabi mong, hindi, hindi ko pa naririnig sa doktor na may cancer ako, eh di wala kang cancer. Pero pag sinabi ng doktor, oh, may cancer ka, stage 4, ito nangyari, ikukwento niyan, gagawin. Doon lang po magkakaroon, doon lang nako-confirm yun. Pero kung yung isip mo, yung ganun ng ganun, wala akong kwenta. Hindi po tayo nag-iisip. Actually, sayang nga kasi pagpunta mo doon, oh, benign, wala kang cancer. Ha? Ilang taon ako nag-isip na may cancer ako, tapos wala pala, kakabuisit. Di ba? So, ngayon, sabi ko doon sa isang follower ko na, basta sir, pag umaalis asawa ko, lang may kasama ko. Bakit? Bakit ka lang may kasama dyan? Baka mamatay kasi ako. Bottom line kasi baka mamatay sila. Gano'n naman eh. Baka mamatay kasi ako. Sabi ko sa kanya, ano rason bakit namamatay ang tao? Bigyan mo ako. May sakit. Ha? Pag may sipon ako, mamatay ako? Hindi. Kailangan malubha. Correct. Kailangan malubha na. Yung tipong, kung heart attack siya, ibig sabihin, hindi na monitor yung kanyang puso, enlarged na, mataas cholesterol, diabetic, ang dami-daming komplikasyon, no? Kaya siya na heart attack, barado yung kanyang ugat, naninigas na yung mga ugat niya, may mga soft cholesterol. Ibig sabihin, marami ng kondisyon yung puso niya, kaya siya nag-heart attack. Wala pong taong healthy na mag-heart attack. Kung talagang healthy, kailangan may kondisyon na yung puso bago bara-bara na. Hindi kasi ang heart attack is nagbara na yung ugat, no? Hindi na dumaloy yung dugo at yung oxygen, no? Heart attack 'yun. Ganoon din ang stroke. Sa utak naman siya. Barado rin, hindi namatay na yung mga cells, no? Anyways. So nangyayari lang 'yun kapag maraming kondisyon na yung katawan, no? Taas cholesterol, pwede bumara kasi, may mga plaques, ang dami. So tingnan niyo yung mga namamatay, walang bata. Well, merong konti kasi ano na 'yun eh, pinanganak siya siguro may sakit talaga sa puso, no? Pero tandaan niyo ang key word is malubha yung sakit. Kahit cancer nga, nabubuhay pa ng 30 years, 50 years. So, okay. So, isa yon, no? Yung tipong may organ failure na yung hirap na talaga, nag-metastasize na yung cancer, kumalat na talaga sa buong katawan at apektuhan na yung mga organs. Yun yung mga reason kung ano yung pwedeng ikamatay ng tao. Malubhang, wala ng cure na sakit. That's number 1. Number 2, aksidente. No? Pero yung aksidente mo, nadapa ka ba? Mamatay ka? Aksidente, halimbawa, talagang naputol ang ulo mo, talagang nabali ang backbone mo, yung tipong talagang fatal, mamamatay. Kasi merong aksidente na naputulan na ng paa dahil tumalon sa canyoneering, something. O hindi naman naputol, hindi lang hindi na maramdaman yung legs, pero hindi naman siya namatay. Okay? Pangatlo, pinatay. Yun yung rason. Or pinatay niya sarili niya. So, yun yung mga rason. Sabi ko sa kanya, so bakit ka kailangan bantayan tuwing alis yung mister mo na kailangan mo pang biruin mo, imbis na ikaw kaya mo na, may mga anak ka naman dyan, kayang-kaya mo naman. Anong rason? Bakit? Meron ka bang malubhang sakit? Sabi niya, ayun nga, no, wala. Wala. Exactly. May papatay ba sa'yo? Wala rin. Sa tingin mo sa bahay mo, maaksidente ka dyan ay kamamatay. Hindi rin. So, bakit? Bakit kailangan? So, na-realize niya, oo nga, sabi ko, tigil mo yon. So, kapag umalis yung mister mo, ayoko may nagbabantay sa'yo. Bakit ka babantayan in the first place? Sabi niya, oo nga, no. So, ganito yung paliwanag, no. Binibigyan ng mga tamang kaalaman yung mga tao dahil sa puro mali yung mga kaalaman. Kaya, nahihirapan sila ngayon na mabuhay ng normal. Kailangan talaga may kasama sila. So, yun yung inaayos ko. Yun ang inaayos ng CBT. Kasi kung mali, kulang ang kaalaman, walang kaalaman at hindi nag-iisip, matatakot lang po tayo. So ganon, no? Kung kayo kaya nga wag niyo na patagalin 'yan. Kung kayo ay may chance, actually ito yung prioritize niyo, no? Yung makakausap ng isang credible na tao
Kasi aanhin niyo yung pera niyo na yan kung araw-araw gano'n kayo. Tapos yung ibang tao dadadamay niyo pa para bantayan lang kayo. Tapos magkano iniisip niyo, 'di ba? Tulong na nga ito, mura-mura. Anyways, pero wala akong magagawa 'no, at least ino-open ko lang yung utak ninyo, okay? So, yung pangalawa na yung suicidal thought, sabi ko sa kanya nung nakaraan, "Eto ha, nasa second floor kasi ako. Eto ha, naisip ko ngayon, actually sasabihin ko sa'yo, gusto kong tumalon dun sa likod. Ayan o, yung nakita mo yon, sabi kong gano'n. Meron ako sa veranda, gusto ko tumalon doon. Ayan, naisip ko, sinabi ko pa sa'yo, gagawin ko ba? Hindi po. Bakit? Ba't ko gagawin? Sabi niya, baka mamatay ka. Yun na nga. So, iniisip ko yun ha. Nasa isip ko yun. O, ngayon din, sabihin ko, saktan ko kaya yung nanay ko, yung mom ko, she's 91. Saktan ko kaya siya? Yan o, sinasabi ko rin sa'yo. Saktan ko siya. Nasa isip ko yun. Sinasabi ko nga sa'yo, sasaktan ko yan ha, mamaya. Yung tulog pa mamaya ako sasaktan pagising niya. O, naisip ko rin yun. Sinasabi ko pa nga sa'yo. Sa tingin mo ba, sasaktan ko yung nanay ko? Magkaiba yung nasa isip lang at yung totoo. Sabi ko nga sa kanya yung sample Tingnan mo yung mga pulubi. Yung kahit gutom na kunyari sa bakery, ang daming tinapay, no? Sabi niya, gutom na talaga ako. Pulubi nga gutom na talaga ako. Bakit hindi sila nagnanakaw? Maaring may iba talaga nagnanakaw, pero karamihan, I doubt, kasi ganun siya. Sarap sana kainin ng tinapay, gutom na ako. Nakawin ko kaya yan? Nakawin ko na lang? Yun yung nasa isip niya. Pero bakit hindi niya manakaw? Kasi alam niya rin na maraming consequences yun. Consequences. Like for example, pwede siya makulong, pwede siya mabugbog, pwede siya kung ano-ano mangyari sa kanya dahil sa kanyang pagnanakaw. Natatakot siya dun. Kaya hindi niya ginagawa. So, kita mo, pero naisip niya, pero hindi niya gagawin. With so many reasons. May iba naman talaga gagawa at nakakalusot. Pero ang point is, hindi lahat ng may isip na, at kung ano yung nangyari sa kanya, ba't niya nagawa yun talaga? Ang point is, ano ang pinagkaiba ng nasa thought lang at yung ginagawa. Di ba, nakita mo yung crush mo, yung ganda. O kaya, babae ka, ay, gwapo, halikan ko kaya to. Sa elevator kayo, sarap siguro halikan nito. Halikan mo ba? Nasa thought mo lang yun. Halikan mo, gaganon ka, sir, pahalik. Gagawin mo yon? Hindi mo gagawin yon. So, magkaiba yung thought dun sa reality. Kasi nakakaya pag ginawa mo yon. Kakalat sa opisina, sa school na, inalikan niya. So, iba yung thought sa nangyayari. Ngayon, ano ba pinagkaiba ng anxiety at depression? Yung nagpapakamatay. Ang anxiety kasi takot ka magpakamatay. So, paano kung papakamatay, takot ka nga. Ang depression naman, yan yung tipong kamatayan na lang yung best answer. Wala kang anxiety doon. Tanggap mo yun, gusto ko na mamatay, ito na to, this is it. Pero yung tipong, takot ako, mapapakamatay do ako, sabi ng utak ko, takot. Yung takot ka nga mismo na magpakamatay, yung idea na yun, hindi mo gagawin yun in the first place. Kasi ang gumagawa ng mga suicidal na, yung mga tipong depressed na talaga na ito na yung pinakasolusyon, wala nang iba. Yon. At kung ganun na yung kondisyon ninyo, takbo na kayo sa ER. Kasi hindi na kayo yon. Isip nyo na yon. Pagdating sa ER, sabi mo lang doon, papakonfine ako kasi magpapakamatay ako Alam na ng mga doktor at alam na ng mga nurses ang gagawin. Okay? It's an emergency. Okay? Sobrang baba na ng mga, mga happy hormones mo. Kaya ganun na sa isip mo. It's an emergency, you go there. Okay? So, ano pa yon? So, napag-usapan na natin, yung sasaktan, okay na tayo doon. Siguro na-solve na natin, no? Kagaya nung sa tinapay, by the way, matutunan nyo lang itong mga pinagsasabi ko kapag ninamnam nyo talaga at sinulat nyo. Pero kung nakikinig lang kayo, mamaya lang nakalimutan nyo na to. Kaya requirement ko, pag kayo pa nag-usap, sulat mo lahat ng learnings mo, ipadala mo sa akin. Doon ko malalaman kung naintindihan nyo talaga o hindi. Kasi ang pinaka-importante dito is maintindihan natin yung nangyayari sa utak natin at ano yung mga pinag-iisip natin. Okay. So, okay na yung masaktan,
yung 3 days umalis. Ano pa nga ba yung sinabi ko? Suicidal, okay na 3. Meron pa ako isa eh. Yung natatakot siya sa kutsilyo sa kusina. Sabi ko, kawawa naman yung kutsilyo na yun. Wala namang ginagawa sa'yo. Nandun lang sa nananahimik, natatakot ka sa kanya. Napaka-judgmental mo. Joke lang. Pero sabi ko sa kanya, bakit? Ba't ka natakot yan sa kutsilyo na yan? Ano mangyayari sa'yo sa kutsilyo na yan? Aangat ba yan at sasaksakin ka? Okay. So, again, the idea is, takot din siya na baka saktan niya yung sarili niya. Okay? Yung ideya mismo, yung pag-iisip na natatakot kang saktan yung sarili mo, then, hindi mo magagawa yung kasi takot kang saktan yung sarili mo. Naintindihan? So, iba-brush off mo na yon. Kung baga tanggalin mo na kagad sa isip ng kutsilyo, kutsilyo lang yan. Nandyan lang siya. Walang gagawin sa akin yan. Okay, wala ka pangyayari. Ako, takot ka nga mismo sa kutsilyo. Eh. Paano mo gagamitin pa sa sarili mo yun, di ba? So that is the idea. Thoughts are just thoughts. Iba yung reality. Okay, so with that, let's stop. Kailangan diagnose ng doktor muna ha. Okay? O kung hindi man, pwede man tayo mag-usap at i-coach kita kung ano gagawin mo. Okay? With that, maraming salamat. Bye.